aprobado na sa Ways and Means Committee Mm. ang proposal na bigyan ng emergency power ang Power. Pangulo para magkaroon ng aksyon tungkol dito sa Mm. imposition of excise tax, Correct. ma-suspend, either to suspend or Mm. to reduce the amount of excise tax. So magandang balita to, kaya nga lamang bibilang pa to ng mga ilang araw dahil Mm. nakalagay kasi sa ating konstitusyon na lahat ng bill, no, before it becomes a law must Mm. pass 3 days, no? 3 readings in separate Mm. days. So dadaan yan, no. Pero palagi ko mabilis eh. Oh, At emergency nakailang partner. araw pa lamang pumasa na sa Oo. Ways and Means. Ang ibig Mm. sabihin nito, baka bukas ito ay i-refer na sa plenaryo Oo. para maikalendar, no, mailagay sa order of business at Mm. pag-usapan sa Committee on Rules. Oo. Pagkatapos niyan, third reading na. Mm. Pag naka-third reading yan, in a couple of days lang yan, siguro Martes ngayon, no? Tama yung Oo. assessment natin, baka Friday, Ay, oo. aprobado yan sa plenaryo, Oo, yun. ipapasa yan sa Senado. Mm. And Ay sa Senado, pwede naman. very welcome party kay Sina Senate President Tito Soto. Oo. Yes, oo. Pag yan nakarating sa Senado, okay na. Wala nang problema dahil pabor na pabor ang Senate President dyan sa Mm. emergency power ng Pangulo. At Pangulo. sana naman at pagbalik ng Pangulo ay aprobado na ng Senado yung Mm. emergency power na Power. makapag-action na. Oo, at nang hindi tayo masyadong sabi nga magkaroon ng isipan no ng mga yung mga pangunahing bilihin, produktong petrolyo. Partner, isa diyan ay humirit itong grupong Piston sa LTFRB, yung ang binabahagi mo sa aming partner attorney ng 5 pisong provisional fare increase dahil sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At sinasabi nga dito ni Calando Marquez din, ang pangulo ng LTAP, na dapat gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep para makatulong sa gastusin. At panahon na rin anya, partner, na ibasura ang oil deregulation law dahil wala itong tulong sa transport sector. Dapat din anya, sabi ni Modi Floranda naman ito, natanggalin ang 6 pesos liter na excise tax, partner, yung pinag-uusapan natin sa langis, at 9 pesos per liter na value added tax sa oil imports para mabawasan ang presyo. Ayan, sa Alam mo, transport sector. naiintindihan natin ang mga inaing ng transport group na Sector, yan. yeah, oo. Kaya nga lamang, isa doon sa narinig ko sa kanilang kahilingan ay ibasura Mm-mm. ang Oil oil deregulation deregulation law, law. Oo. which is, I think, is a remote possibility on the Mhm. part of the Legislative Department. Alam mo kung bakit? Bakit, Katulad nga ng attorney? paliwanag ko kahapon. Oo. Ang purpose ng deregulation law is to promote free competition Mm-mm. para magpasukan dito ang mga investors pagdating sa supply ng petrolyo at langis. Mhm. Ngayon, sa free competition, nagkakaroon dyan ng labanan ng presyo. Mm-mm. Pababaan yan ng presyo. Presyo. In-explain natin to kahapon. Kagabi, Ulitin oo. lang natin. Yes. Pag nagbabaan ng presyo niya dahil because of the free competition, that would be more advantageous on the part of the consumers. Kasi kapag ni-regulate mo naman ang presyo ng langis at krudo, Mm-mm. definitely malulugi ang mga supplier ng langis at krudo Yun at naman ang epekto. maglalayasan yan Sa dito sa Pilipinas. Pilipinas. Pag pinontrol mo Oh. yung presyo ng langis at krudo. So dapat Oo. pinag-iisipan nilang mabuti yung kanilang mga kahilingan at pinag-aaralan mismo ang batas kung ano ang pros and cons nito. Dapat babalansehin ninyo. Huwag kayong basta-basta hihiling na Na mukhang ibasura. imposible at Oo. basura na definitely there will be a lot of legal and economic challenges that we will face in the event we will put that law into the garbage can. Hindi pwede yun. Lahat ng tao magsasuffer pag ginawa mo yun. Mawawala ang free competition, yung free enterprise pagdating sa oil industry. Mm-mm. Maglalabasan ng investors dahil hindi magpapakontrol sa iyo yan pagdating sa presyo. Definitely. Ang gusto niya labanan, yung natural na labanan ng presyo. Hindi yung Presyo. kinokontrol ng gobyerno. So Mm-mm. may hirapan tayo dyan. Definitely that would amount to economic disaster. If you will try to
put that in the garbage. Hindi pa pwede yun. But So, partner, naiintindihan natin sila pero oo. batas yan eh. Oo, oo. At hindi mo pwedeng sabihin, Mr. President, basura mo yung downstream oil, the regulation law of Mm. 1998. Hindi po pwede yun. So No? Doon papaano ka sumigaw sa legislative department. department? Ewan ko kung pumayag sa iyo yun. Pero partner, itong nangyayari na nagkakaroon ng ng di umano no or kung ano man ay nawawalan ng supply, nagtatago, tapos baka may yung fear na ilalabas pag mataas na yung supply and demand ba partner on their part. Though yun Yun ang nga, problema kasi naman dito sa yan pwede nating gawa ng legal action yan. Sa parte oh, ng gobyerno, pwedeng kumilos ang Department of Energy in coordination with the Department of Justice. okay. If they can discover that there are profiteering and And hoarding, hoarding, yung pagkartel dyan sa oo. mga among the business owners, Mm. kailangang Yun naman. i-prosecute yan. Oo, Kasi may oo. mga criminal Liability aspect aspect, yan eh. okay. Aside from the fact that their business permit will be canceled or Mm. suspended, yan ang dapat asikasuhin ngayon. Dahil Oo. nagtataka ako, no? Kanina nga nung naaprubahan na sa Ways and Means Committee yung proposed na emergency power, ito namang mga oil companies, ang sabi, Mm. we cannot feel the immediate effect of the emergency power of the president in the event that he will reduce or suspend the application of the excise tax. Oh. Ang problema dito, bakit nag-announce na tataas yung presyo ng langis Langis. immediately nag-react kayo at tinaas nyo kaagad kanina Oo, oo. yung presyo ng gasolina at langis. Tapos Mm. ngayon, kung sasakaling dedeklara ng Pangulo using his emergency power Mm. na suspend ang excise tax, hindi kayo kaagad makakapag-implement kasi may sinusunod pa kayong proseso. Pero pag magtataas kayo ng presyo ng langis, tinataas nyo kaagad. Oo, No? yun nga partner eh. Oh. Di ba? Oo. Yun ang problema dito minsan nga lang dyan yun ang problema sa batas Mm. Minsan napaka-komplikado, madami kang constitutional challenges, madami Mhm. kang legal challenges na kakaharapin dyan. Kaya if you are in the situation of the leader, ang hirap niyan. Tataka Mm. ako ba't maraming gustong maging presidente. Partner, what is your reaction naman, attorney, partner, if sinasabi dito ng ating mga kayubi, ang problema po, attorney, hindi competition, kundi yung partner sa buwatan ng mga oil players? That is yung pagkakartel ng langis sa produkto ng langis at petrolyo. Oo. Ang gagawin dapat diyan ng Energy Department at DOJ, prosecute them. No, ang problema naman diyan, medyo makupad ditong mga departamentong iba Oo. na dapat kaagad pag may nagsumbong na ganyan, immediate action and then prosecute immediately so hindi gagayahin ng ibang mga kumpanya na Mm. nagsasamantala, no? Pinagsasamantalahan Samantalahan. itong sitwasyon sa US versus Iran war. Oho. Kumikita kasi sila diyan ng malaki. Yun Ang nga dami niyang eh. stocks. Oo, Actually, kahit hindi partner. sila magtaas ngayong araw na 'to, pwede kasi Mm. na-stock nila doon sa kanilang mga tangke. Oo. Marami 'yan. It will take several weeks before maubos yan pero sila nagmamadali magtaas ng presyo. Oo, Linggo oo. pa lang nagsara na yan ng Yun mga nga kanilang eh. mga istasyon, no? Sasabihin, Oo. walang crudo, walang Yun nga, gas. attorney. Oh. Kaya yung iba nating mga kababayan, talagang rin, nagpapanik. Yung iba kinakabahan. Ayan, nag-iisip, di No? ba, attorney? But definitely hindi naman magtatagal yung gera na yan kasi kumikilos naman ang United Nations Security Council, no? Oo. Upang gawan ng paraan yan na magkaroon ng ceasefire dyan. Kasi ang Oho. problema dito yung power, Mm-mm. yung kapangyarihan ng 5 higanting bansa Bansa. sa United Middle, Nations Security Council. oo, Middle East eh. Yung Russia, China, Amerika, Mm-mm. United Kingdom, and France. Yan yung Mm-mm. 5 higanteng bansa sa ating United Security Council Mm-mm. na may permanenteng upuan dyan sa United Nations. Mhm. Kapag actually 15-man council, yung 5 permanent, yung 10 ay non-permanent seats. Mm-mm. Diyan sa kabuuan ng 15 miyembro ng United Nations Security Council,
ay actually may move na sila diyan nung umpisa pa lang ng bombahan sa Iran. Mm. Sinabi nila na mag-ceasefire tayo Mm. dahil medyo may technicality yung paglusob ng ng Amerika Amerika. as well as the retaliatory act of Iran. Iran. Sabi ng the whole United Security Council, ceasefire tayo kasi madadamay yung iba, tataas ang presyo ng langis. Mm. Kaso yung 5 miyembro ng United Security Council, yung 5 permanent members, Mm. katulad ng Amerika at Russia at China, may veto power yan. Kapag naglabas ng resolution yung council, yung 15, pag kinontra yan ng 5 na powerful countries, ma-hold yung yung resolution. Mm. Hindi nila mapapa-implement yung Ceasefire. ceasefire. Oo. Yun ang problema doon. So, Mm. kahit merong intensyon na the part of the United Nations Security Council Pero pag yung ano, to issue a resolution for oo, the ceasefire of this ceasefire. war between Iran and US, of which US is part of the permanent Yeah. member of the United Security Council. Naku, edi. Minsan nagkakaroon ng politika because of their own personal interest Edi para sa wala rin, bansa nila. partner. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.